Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We continue with diary entry number 1074. My daughter, do whatever is within your power to spread devotion to my mercy. I will make up for what you lack. Tell aching mankind to snuggle close to my merciful heart, and I will fill it with peace. Tell all people, my daughter, that I am love and mercy itself. When a soul approaches me with trust, I fill it with such an abundance of graces that it cannot contain them within itself, but radiates them to other souls. Aking anak, gawin mo ang anumang nasa iyong kapangyarihan upang ikalat ang debosyon sa aking awa. Pupunan ko ang anumang magiging pagkukulang mo. Sabihin sa nananakit na sangkatauhan na yumakap malapit sa aking maawaing puso at pupunuin ko ito ng kapayapaan. Sabihin anak ko na ako ay pag-ibig at awa mismo. Kapag ang isang kaluluwa ay lumalapit sa akin ng may pagtitiwala, pupunuin ko ito ng napakaraming mga biyaya na hindi nito kakayaning sarilinin ito. Bagkus, mag-aalab ito patungo sa ibang mga kaluluwa. So, kalugtong po ito ng ating binasa kahapon. Ang sabi dito, gawin mo sa abot ng iyong makakaya ang pagpapalaganap ng aking awa. Kung ano man ang magiging pagkukulang mo, ako na magpupuno. Napakahalaga nito. Gayun din sa atin. As long as we do our work, even if other people blocks us, harangan tayo sa ating mga daanan, even if people would ridicule us, would stop us, even if circumstances would prevent us from proclaiming the mercy of God. Huwag tayong tumigil. Kung may mga kahinaan din tayo, katulad ni Faustina, dami niyang sinasabing weaknesses niya, no? Sa pagsusulat ng diary, hindi raw siya marunong magsulat, marami siyang ginagawa, at isa lang siyang ordinaryong tao, hindi nakapag-aral, at wala siyang kapangyarihan at boses sa loob. At totoo naman, maraming humadlang sa kanya. Pero isa ang sinasabi ni Jesus, kung ano man ang iyong magiging kakulungan, ako na ang magpupuno. So yung mga pagkakataon na waring imposibleng magawa ni Faustina, si Jesus ang gumagawa ng paraan para maalis yung kung ano man ang humahadlang. Katulad halimbawa ng pagsusulat, no? Kasi ito ang forma ng kanyang pagsasabi sa buong mundo ng kanyang awa, di ba? Makikita at mababasa natin sa diary kung ano ang gusto, kung ano ang nais, at kung ano ang plano ng Diyos para sa atin. Naisulat na ito sa kabila ng mga kahinaan niya, katulad ng pagsusulat, no? Yung oras na hinihingi niya, na kailangan niya, ibinigay sa kanya ng Panginoon. Yung mga superiors niya, hindi naging hadlang para gawin ito. Yung pagpipinta ng imahe, hindi siya marunong magguhit, hindi siya pintor, no? Wala siyang materyales. Imposibleng magawa ng isang katulad niya ang maiproklama ito. Kasi nga, ordinary lang siya, walang boses. Na parang tayo halimbawa, wala rin naman tayong boses sa simbahan. Pero gagamitin tayo ni Jesus para iproklama ang kanyang awa, magaganap yun.
So, kung ano man yung mga limitations natin, pakinggan natin ang sarili natin. Uy, teka, nagrereklamo ako. Uy, teka, yung mga sinasabi akong mga problema ko, wala akong perang pamasahe. Yan ang mga rason. Ibalik natin ito sa ating Panginoon. Sabi mo, ikaw magpupuno ng lahat ng magiging kakulangan. Kung kaya umaasa ako sa iyo. Basta't dalisay ang ating naisin, no? Yung ibig sabihin yung may pure intention, gagawa ang Diyos ng paraan. Kahit pa yung mga kasama natin, hadlangan tayo. Kahit yung mga kasama natin ay pagkaisahan tayo, ano man ang gawin nila upang hindi natin magawa ang ating misyon, ang ating Panginoong Yesus ang gagawa ng paraan upang ang mga bagay na hindi makatutulong sa atin ay mawala sa ating daan. So let that be an inspiration for all of us kahit masakit, kahit may sakit ka, kahit mahina ka. If you would really want to proclaim and tell the world about the mercy of God, there will always be a way. And one of the ways that we can do is to share this post, is to share good posts, or to write good posts. The online community is a vast arena or avenue para ipalaganap ang banal na awa. Imagine mo yung kung gaano kadami ang mga Facebook users, for instance. Di yan natin naaabot lahat. And if we would help one another to proclaim the mercy of God through online or through the internet, the power of the internet, magagawa din natin yan. Next, ang isa pang sabi ng ating Panginoon, I am love and mercy itself. Nag-uumapaw ang kanyang grasya para sa ating lahat. Kapag ibinuhos ng Panginoon ang kanyang grasya sa atin dahil sobra-sobra to, very abundant, ito na mismo yung mag-overflow at magra-radiate sa ibang mga kaluluwa. Ibig sabihin, again, think of the light. Ito kasi ang isang biyaya ng ating Panginoon, no? Yung biyaya ng liwanag. Kapag ang liwanag na yan ay isinabog sa atin ng Panginoon, isipin nyo, ikaw ay magliliwanag din. At ang liwanag na yan ay magra-radiate sa mga taong nasa malapit sa iyo, nasa palibot mo. Kahit hindi ka po magsalita, makikita nila ang liwanag na yan at yan ay matatanggap din nila. Halimbawa sa iyong pamilya, sa iyong bahay, no? Nagliliwanag ka. Nagkakaroon ng kapayapaan sa buong pamilya. Yung mga grasyang kinakailangan natin dumadaloy. Because you are radiating and you are attracting many people towards you. The good things that you do are being copied. Kinokopya, no? Ginagaya ang iyong kabutihan. Ang mga ginagawa mo ay hindi napupunta sa wala. Ito ay ganap na nakatutulong sa mga taong nakapalibot sa iyo. Ang iyong mga panalangin, napakabilis na makaabot sa dapat patunguhan sapagkat ang liwanag nga ay nakapaglalakbay ng mabilis. So your prayer contains light and your prayer reaches to the person who needs it. Kaya yung tao na yun na ipinapanalangin mo ng kagalingan, halimbawa, nakakatulong tayo para sa kanyang kagalingan. That person is not only praying on his own, but with our support. We are storming heavens with a lot of prayers. Ano pa ba ang magiging imposible? Ganon kalaki ang awa ng Panginoon sa atin at ganon din ang kaya niyang ibigay sa atin upang ang awa na ito ay maipakalat natin sa buong mundo. There really is actually no block along the way. Yan ay nandyan, pero yan ay mabilis na mapapawi ng ating Panginoon. Ang kailangan lang natin ay ang ganap na pagtitiwala sa ating Diyos.